Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang hawak kong Bible ngayon, Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ang pangalan na nakasulat dito ng mga simbahan o mga pastor ay binubuo ng 13 individual. Po, 13 person, individual. Yan. Ibig sabihin po, yung 13 pastor o na individual, naniniwala sila dito. Kasi nandito yung pangalan nila. Tsaka, pangalan ng simbahan nila. Po, kung ano simbahan sila. Kaya ito nga ating gagamitin ngayon. At aking bubuksan ang Biblia. Pero bago tayo papalaot sa pag-aaral, tayo muna ay panandaliang manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Minsan pa samahan kami, buksan ang puso at isip ng bawat nakikinig, nanonood ng aking munting video. Buksan ang puso, palawagin ang kanilang unawa. Sa ngalan ni Jesus, ito pong aking kahilingan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Meron po nakasulat dito sa chapter 10 ng 1, ang nagsasalita si Jesus. Ang sabi niya ay ito po. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Yan. Yung first paragraph. Yung magnanakaw po dito, lahat ng mga nakakahunawa ng Biblia, isa lang yan. Si Satanas o ang Diablo. Alam lahat ng mga Bible readers yan. At ang iba't ibang simbahan. Na yung tip sa wikang Ingles o magnanakaw, referring to Satan o ang Diablo. Itong Satanas na ito, kaya po natawag siya ng, actually hindi naman Satanas talaga ito eh. Tala sa umaga, morning star. Bakit siya tinawag na Satanas or Diablo? Kasi nga po, naging masama siyang anghel. Anghel siya. Naging masama siya. Nagmatahas. Gusto niyang tumungtong sa ng hari, ng Diyos, hari. Mas mataas pa sa Diyos. Isa lang siya sa mga nilikha ng Diyos kasi anghel siya. Lahat naman ng anghel nilikha ng Diyos. Ngayon, naalala ko na naman po yung anghel. Merong mga reliyon na nagtataguyod. Basa-basa sila ng iba't ibang saring Biblia sa kanilang harap. Meron din silang programa sa television at sa YouTube. Lahat pinapasok nila. Malawak din sila internationally. Ano ba yung nagpapatotoo din sila ng Biblia. Iba't ibang klaseng Biblia. Kanya lang ang problema sa kanila, si Jesus, kailanman hindi naging Diyos yan, kundi tao lamang na tagapamagitan. Yan ang kanilang mga pinapaksa. Ang likas sa kalagayan ng ating Panginoong Yesus ay tao. Yan. Ganyan sila bumira. At yung founder nila, anghel. So,
So kung titignan mo, mas mataas naman yung anghel kaysa tao. Kaya kung titignan mo pang maigi, mas mataas yung founder nila kaysa sa Panginoong Yesus. Yung ginagamit nila yung Revelation chapter 7. Yung umakyat sa sikatan ng araw. Siya raw yun, yung founder nila. Napipigilan yung 4 na hangin. Okay? Ngayon, ang sabi dito sa 1, first paragraph, ang sabi ni Jesus, yung magnanakaw, dumating dito para magnakaw. Si Satanas, pumatay at manira. Kanina, nanonood po ako ng balita dito sa YouTube. Kasi yung mga naging balita kanina, pwede mong i-replay sa YouTube. Yan ang kaganda ng YouTube. Ano po? Yung balita kaninang umaga, gusto mong panoorin ngayon, tanghaling ito, mapapanood mo. In-interview ni Arnold Clavio sa Channel 7, ano? Si Pahok, spokesperson na si Winston, si Ginoong Winston, na meron daw lumapit na dating nagtatrabaho sa Pogo na nagturo sila ng lugar kung saan nilibing yung mga foreigner na hindi makasunod sa patakaran ng Pogo na pinatay. Kumbaga, meron silang tinuturong 4 na site. Ano po? Doon sa Bambanor, Porac. Ngayon, ang sabi ng spokesperson ng Pahok, ingi muna sila sa korte ng search warrant para makatrabaho sila. Kaya sabi niya, maaaring totoo, maaaring hindi. Pero, mas maganda na yung makita nila kasi buhay ng tao ang pinatay nila. Kung inyong matatanda sa 10 utos, isa sa mga inuutos ng Diyos na huwag kang papatay. Sa 10 utos na binigay ng Diyos dito po sa Lumang Tipan, doon sa 10th commandment kung tawagin nila. Tingnan nga natin, Ito. Meron nakalagay dito, Ito. Ayun. Exodo chapter 20, verse 13. Huwag kang papatay. So, pinagbawal ng Diyos, huwag tayong papatay, tayong mga tao. Yung pong Pogo, naging legal yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kinausap ang Kongreso na gawing legal ang Pogo. At nangyari nga, naging legal. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte na pandemic, kaya nila niligal daw yan. Ang sabi, kailangan nila ng buwis. Malaki yung buwis na binabayad. Pero ang sabi ng mga iba, kakapiranggot lang yan. Kumbaga, barya lang yung binabayad nila. Ibig sabihin, hindi totoong nagbabayad sila ng nararapat tayo sa batas ng Pilipinas. Itong Pogo. Ngayon, diyan mo makikita ang kamay ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa kanilang kalokohan na tinatago, ayun, sumingaw ang baho. Marami silang natanggap ng mga himpo at nirig nga nila. At yan nakita natin sa telebisyon. Yung mga biktima na hindi pa pinatay na ayan. At saka yung mga video. So itong Pogo na binuho ni Duterte ay naging criminal activities. Criminal.
Ngayon, iniimbestigahan ng Senado yan. Yung pag-imbestiga ng Senado, ayan, nagsisitakasan na. Yung main character ng mga Pogos, ang grupo ni dating Mayor Alice Goho, gumuho na ang kanyang papel. Sabi nga ni Phil Lacson, spy yan. Well-trained na spy. Napanood ko yan. Meron silang pinalabas doon sa Israel at saka Ukraine na spy. Bandang huli na huli din yun. Yan, pinakita lang nila na yung kamay ng Diyos sa mga abusado na ito. Kaya nga may kanta si Gary Valenciano, hindi natutulog ang Diyos. Ano pa? Karumal-dumal. Pag hindi sila makasunod sa kanilang batas. Kung hindi ganyan, parusa, torture. Ano? Pinakita sa TV yung mga pang-torture eh. Pagka babae ka, aasawain ka pa. Ano? Yan. Ang sabi ni Jesus, si Satanas yung pumapatay. Ang papel ni Satanas? Pumatay. Natural papatay si Satanas. Gagamit siyang taho. Itong mga taong ginagamit ni Satanas, ito yung walang pananampalataya sa Panginoong Yesukristo. Ayan po. In Christ alone. Kasi kung may Kristo ka sa iyong puso, hindi ka gagawang kahayupan. Kaya sinabi kong kahayupan, hindi na po akop. Isipin mo, papatay ka ng kapwa-tao mo? Babatutain mo yung kapwa mo? Aasawain mo yung kapwa mo? Hindi ba kahayupan yan? Sila yung ginagamit ni Satanas upang magasig si Satanas ng kahayupan sa lupa. Sa bagay si Satanas, ang tawag sa kanya, aas. Doon pa lang sa Genesis, ang tawag kay Satanas, aas. Pagdating sa Revelation o sa pahayag, hindi na siya aas. Lumaki na siya ng gusto. Anong pangalan niya ngayon? Tandaan nyo yung kausap ni Eva doon sa Garden of Eden ay aas. Kinausap niya si Eva. Eva! Totoo ba? Sinabi ng Diyos. Huwag kayong kakain ng punong kahoy. Pag kinain yung bunga na sa gitna ng gardens, mamamatay kayo. Ang sagot ni Eva, sinabi ng Diyos, mamamatay kami. Ang sagot naman ni Satanas, aba nasa puno, Eva, hindi kayo mamamatay. Magiging parang Diyos kayo. Magiging parang Diyos kayo. At ang tingin ni Eva doon sa bunga ng punong kahoy, napakasarap kainin. Biglang naglaway itong Eva. Ayan. Nagsimula ng kapangyarihan ng Diablos. Kinain niya. Ang sarap. Sabi ni Satan, masarap talaga yan. Bigyan mo pa ang asawa mo. Sabi ni Eva, darling,
Adan, napakasarap nitong prutas. Prutas. Ayun, ganun na rin si Eva. Prutas. Yan. Sabi naman ni Adan, tikmang ko nga yan. At tumikim si Adan. Bigla sila ngayong namulat sa katotohanan na sila palahay walang damit ubad. Kaya ginawa nila, nagtago. Bakit? Nahiya kasi sila eh. Wala silang damit. Kaya ginawa ng Diyos, yan, dinamitan sila ng dahon ng at saka balat ng ayop. Yan. Diyan nagsimula ang pananalasa ni Satanas. Sa Revelation, hindi na siya aas. Ang sabi ni Juan sa kanya sulat, itinapo ng napakalaking dragon ang matandang aas, o matanda na siya rito, na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buhong sanlibutan. Itinapos siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Ito yung pagtapos sa kanya, yung 1/3 dun sa langit ng mga hangel na kapwa niya na nilikha ng Diyos. Tandaan nyo si Satanas, angel yan, mabuti yan sa simula. Pero nang magsimulang magmataas siya, gusto niya pangigitan ng Diyos. Ang tawag sa kanya, Diablo or Satanas. Ibig sabihin, masama. Sumama po siya, nagmataas ang kanyang puso. Gusto niya pang lampasan ng Diyos. Gusto niya doon pa sa mataas sa luklukan ng Diyos. Yan. Dito mo makikita na noong pa kumilos na si Satanas. Kaya yung mga pogos na ito, sa abroad nga eh. Sabi nga ng iba, sa abroad, illegal yan, pinatigil lahat. Pero nang pumasok dito yung mga incheck, naging legal sila. Wala silang dokumento. Nagawa sila ng dokumento doon sa Davao University. Isipin niya, ang isang ebidensya, yung dokumento ni Guaping o si Alice Goho. Yung ito, talagang napakagaling ng Diyos. Ang daming tao. Bakit magkakaiba ito? Yung Guaping, nung kumuha siya ng dito, Pilipinas, nagtamart. Si Alice Go, yung tamart niya, parehong-pareho. Kaya, ang sinabi nila, hindi ikaw si Alice Go, ikaw si Guaping. Ito naman sinungaling. Nuknukan na sinungaling. Lagi po ako ng farm, Pilipino po ako, wala po akong alam dyan. Inosente pagdating sa pagsasinungaling. Kaya galit na galit ang mga senador. Lalo na si Senadora, sino ba ito? Villanueva. Niloloko mo na ang buong Pilipinas, sabi niya. Sabi naman ni Jinggoy, nakakaano ka na? Ano bang tawag ni Jinggoy? Na basta meron siyang yung nakakaganyan ka na. Yung isa namang congressman, si Jong, pang-cute-cute ka pa, pangiti-ngiti ka pa. Ayan. Sabi naman doon sa barkada ni Guho, Guho na. Ayaw pa nilang magsalita ng katotohanan.
So lahat ng ito ay mga tao, wala silang ngeso sa buhay. Kung meron silang Hesus, sana hindi sila papatay. At hindi sila magpapatakbo ng illegal. Doon lang sila sa legal. Kung legal, makakatulog ba sila? Magkakaroon ng mga trabaho, yung mga Pilipino. Di ba malaking tulong yun? Pero ano nangyari? Yung legal na pogo ay naging pugad ng kasamahan ni Satanas. Kaya yung mga criminal sa China na pumasok dito, na naging Pilipino at naging mga hamo pa, ayan, unti-unti na kumikilos ang makapangyarihang kamay ng Diyos. Yan, sabi ng Diyos. Kasi may kamay ako. Ganun lang ang sabi ko Pero hindi naman ganun ang Diyos. Siyempre may kamay din ang Diyos. Kumikilos siyang makapangyarihan. Kaya, ayun. Lumabas ang baho ng mga mamamatay tao na ito. Sila'y mga alagad ni Satanas. Sabi ko nga po kung sila ay may Kristo lang, hindi sila magaganyan Pero wala nga po silang Kristo sa buhay. Tingnan nyo. Kung may Kristo ba yan, bakit puro na lang nagsisinungaling? Yung salita nila, yung mga dokumento, yung dokumento nagsasalita na sinungaling talaga sila. Ang masakit sa social media, kinakampihan pa nila. Kinakampihan pa sila ng mga ibang Pilipino. Di po ba? Kinakampihan pa. Ayan. Paano hindi sila masama? Isipin nyo, tumakas pa. Buti na lang, mahagap yung mga pulis ng Indonesia. Ayun, nasikwat doon. Yang ginawa ng gobyerno dito, sinibak yung immigration. Sinibak! Yan. Ano po? Sana tuluyan na magkaroon ng hustisya itong mga injustice. Ngayon, gumugulong na po ang mga investigasyon sa Senado, sa Kongreso, laban sa mga pugos. At yun namang iba naman, ang sabi nila, enter ICC, International Court. Ano po? Gusto na nilang talagang tuluyan ang pumasok upang yung mga panahon ni Duterte, mga tokang. Sipin mo, nagsinado pa sila sa Davao, ito si Bato. Matigas si General Torre. Yun ang tunay na lalaki. Walang nagawa ang kalbong De La Rosa. Bias siya, alatang alata. Kinakampihan nila yung Panginoon nila sa Davao na sino? Ang sabi niya, akin ang lahat ng inyong kaluluwa. Hindi ko na kayo didibate kasi dinibati ko na ang tatay ninyo, si Satanas. Yung pala, tatay niya si Satanas. Sa Biblia, ang sabi pa niya, ako na ang nagmamayari ng buong mundo. Sa kanyang mga video. Tingnan nga natin sa Biblia. O sino? Ito. Tingnan natin. Sa unang 1, chapter 5, ang sabi sa second paragraph, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Kanya daw yung buong sanlibutan. O, hindi ngayon. Sino siya? Di ba si Kibuloy, sabi niya, akin ang inyong mga kaluluwa. Anong ginawa ni Kibuloy? San tambak na kaso? Sa Kamanyakan. Hindi lang dito, ang kaso niya hanggang Amerika.
Ayan. Kaya sabi, pag hiningi ng Amerika yan, extradition treaty, tsupi! Yun ang kinatatakutan ni Sino? K.O. Jesse ng Davao. Ang Panginoon ng mga didisit ng Davao. Sino? Si Pacquiao. Yan. Maliwanag na nasa Biblia, sabi ni Juan, ang buhok ng sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. So kung titignan mo yun, kapit na kapit sa kanya ang diablo. At yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa bagay pwede pa naman siyang pwede siyang mapit, pwedeng hindi, kasi maraming kaso. Dito sa 24 ng Mateo, ang sabi rito, verse 5, ang sabi ng Panginoong Yesus, ano po, babasahin natin. Ito. Verse 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. 5. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang may liligaw. Yon, kapit na kapit kay Kibulo yon. Sabi niya, siya na Kristo sa katawan Pilipino. Yan. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, yung totoong Kristo. Amen? Mag-ingat kayo. Kaya pinag-iingat po tayo ng totoong Kristo. Ang totoong Kristo, Mateo 16:13 hanggang 17, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, ang anak ng Diyos na buhay. Ano po? Nang magtanong si Jesus, sino ako para sa inyo? Ang sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen! Sino si Jesus? Anak ng Diyos na buhay. Amen. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, maraming magpapanggap. Yan, isa na nga yan si Kibuloy. Actually, sa buong mundo, marami na nagpanggap na sila ang Kristo. Hindi ko lang alam kung anong naging balita na sa kanila. Ito lang yung nagpanggap dito sa Pilipinas. Na sinabi niya, darating na si Jesus, December 31, 1999. At pagkatapos hindi dumating, sabi niya, binibigyan pa tayo ng isang pagkakataon. Sabi ni Kibuloy, sa Tamayong, aba may sulo sila. Welcome. May sulo sila. Binibigyan pa tayo ng isang taon. Nung dumating na naman yung 2001, hindi na naman dumating si Jesus. So, binati ko siya. Sabi na, kala na darating na. Noong 2005, ang sabi niya, ako na! Ako na ang Kristo. Ayun. Anong nangyari? Di nakakulong. Tago-tago pa eh. Hindi siya umubra kay Torre. General Torre, saludo po. Ako gusto ko kung alis siya si Ben Horabolos dyan para tumakbo ng kung ano posisyon. Gusto ko si General Torre ng uupo ng DILG. Ayan. Para masawa tayong mga loko-lokong mga mayor. Yung mga mayor sa Davao. Ang tatapa. Tingnan nga natin. Hindi sila ubra kay Torre. Nagpapasiklab yung isa doon sa Davao eh. Nung nag-Senate inquiry doon sa Davao si Bato, matatag ang General Torre. Hanggat di ko nakukuha yan, di ako alis dito, sabi niya. Kaya sabi niya, Bolos, ito nakilala ko, matapang na lalaki. Yan. Sa press conference ng DILG. Okay? Kaya ang Biblia nagsasabi po, si Satanas, na naging dragon na, tinapos sa lupa kasama ang mga naloko niya doon sa langit, lumaban sa Diyos,
Nagrebelde sila doon at ibinalandra sila sa lupa at upang magasik ng kadiliman. Kung sila, lahat naman sila may chances eh. Just in case, merong magturo, may mag-share ng Word of God sa kanila at isukong buhay kay Jesus, lahat naman yan. Lahat naman tayo may kasalanan eh. Walang hindi nagkasala. Lahat tayo, pero pag sinuko mo ang buhay mo kay Kristo, yung kasalanan mo, tatanggalin po yun. Walang ititira. Ganon po si Jesus. Lahat ng yung kasalanan, tinubos na niya sa ibabaw ng krus, sa Golgota. Ano po? Meron silang chances. Bakit hindi? Sabi ko nga po lahat tayo makasalanan. Ako makasalanan din. Kapag sinabi mo wala kang kasalanan, ay ba parang Diyos ka na rin? Pero kung isuko mo, tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay, absuelto ka. Amen? Amen. So hanggang dito na lamang po kaibigan ang ating munting video. Ano? Kung hindi nyo pa po sinusukon yung buhay kay Jesus, panahon na! Isukon nyo na po. In Christ alone. Kaibigan, like. Share na share. Kayo po na-sharean, mag-share din po kayo. Wala po tayong binawas dinagdag. Binabasa ko lang. Kung meron kayong ganito, basahin nyo. Ano po? Amen. Ang Biblia ng mga pastor. Yan. Hindi po ako pastor. Brother lang. Ano po? Brother Manny Bautista. Tandaan nyo po yan, kaibigan. Kayong nasharean, mag-share din po kayo. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo sa amin. Kung ang mga nanonood na nakikinig ng aking munting video, kung meron silang kabigatan sa buhay, yung paghahanin po, Panginoon Diyos. Kung may mga sakit sila, yung pagalingin. Itong mga kampo ni Satanas, sana baguhin mo po sila hanggang makilala nila ang katotohanan. Walang iba kundi ang aming Panginoong Yesus, ang iyong anak na si Jesus. Maraming salamat po aming Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Bye-bye! Brother Manny Bautista, ang inyong kaibigan kay Jesus.